Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dog with Hat ngayon pong September 5, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, nitong pong nakalipas na araw ay itong si Weave or Dog with Hat ay nakaranas po siya ng pagbagsak at nagawa po niyang tumagos dito sa minor support line natin dito na nasa presyong 1.514 at umabot po siya rito sa sunod na minor support line natin na nasa mga 1.382 po yan. Ngayon ay yung ito, yung ating dalawang minor resistance line po na ito, yan, ay nagsisilbi po itong isang support zone. Yan, yung buong dalawang yung price range ng dalawang support line natin na ito ay nagsisilbi po ito na isang support zone. Kaya parang iisang support na rin po yan. Ngayon ay nung bumagsak po itong si Dog with Hat at bumangga po siya rito sa minor support line natin dito sa ibaba, ay ayan, tumalbog po siya at ito po ay muling bumalik dito sa ibabaw ng ating minor support line dito sa 1.514. At dahil dyan ay dalawa lamang po yung nakikita ko po rito na magiging galaw ni Dog with Hat sa mga paparating na araw. Unang-una, first scenario ay magpapatuloy po ito sa kanyang pagkukonsolidate dito sa ibabaw ng minor support line natin na ito. At pangalawa ay muli po niyang susubukang basagin yung minor support line natin dito sa ibaba. Kaya ayan, kung pag nabasag po naman po ito ay dito na po makakaranas ng patuloy na pagbagsak itong si Dog with Hat at posible po siyang umabot hanggang dito sa sunod na major support line natin na nasa 1.003. Kaya yan po yung aking nakikita na magiging galaw ni Dog with Hat sa mga paparating na araw. At ngayon ay malabo po siyang umangat ngayon kasi base po sa ating dalawang indicators dito ay bearish po ang kalagayan nitong si Dog with Hat. Unang-una ay yung ating House Weight indicator ay mapapansin po natin na nagkulay red po ito. Ayan, kulay red yung kanyang pangangatawan at kapag kulay red po yung nakikita natin na pangangatawan ng ating House Weight indicator ay ibig pong sabihin ay bearish po ang kalagayan ni Dog with Hat. Yun nga lang at maliit po kasi yung sukat ng pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay maski bearish po siya pero mahina po yung puwersa o yung momentum ng mga bears para pabagsakin ang presyo ni Dog with Hat. Kaya dahil dito ay maliit yung kanyang pangangatawan, nung bumangga po siya sa support line natin dito ay tumalbog lamang siya. Ayan, napatalbog po siya kasi wala po siyang gaanong sapat na bearish momentum. Kaya ayan, ngayon ay dito naman po sa ating QQE mode indicator ay ayan, nabubuo po sa ayan, dito sa ibaba yung ating mga QQE bars o bumubuo po siya ng mga bearish na QQE bars. At kung pag nagkulay red po yan ay ibig pong sabihin ay bearish na po ang kalagayan nitong si Dog with Hat. At nangyari po yan noong August 31. Ayan, dito po yan. At nagpatuloy po yan hanggang kahapon. Pero ayan, mapapansin po natin na biglang lumiit yung mga sukat nito. Ayan, kapag napapansin po natin na lumiliit yung mga sukat nito, ay ibig sabihin ay nanghihina po yung selling pressure natin dito. At nag-umpisa yung pagliit nito noong nakaranas po siya ng rejection sa ating minor support line dito. Kaya ayan, tumalbog po siya. Kaya ibig sabihin ay nanghihina po yung bearish pressure natin dito kay Dog with Hat. Kaya dahil sa mga signals na yan ay ang nakikita ko po ay mukhang mas mataas po ang posibilidad na ang magiging galaw nitong si Dog with Hat ay ang pagko-consolidate. Magsa-sideways lamang po siya dito. Patuloy po siya mag-consolidate or magsa-sideways dito sa ibabaw ng minor support line natin na 1.514.
Ayan. Pero may chances pa rin na ito ay babagsak. At susubukan po niya ulit na babasagin yung sunod na minor support line natin dito. At gaya na aking sinabi kanina, kung pag nabasag po ito, ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na major support line natin dito sa ibaba. Ngayon, pagdating naman po sa pag-angat ay mababa po yung chances natin. Wala po akong nakikita na potensyal or kakayahan nitong si Doggy Fat na umangat ngayon. Kaya, ayan, yan muna yung aking analysis dito kay Doggy Fat. Kaya patuloy na lamang po nating abangan yung ating mga signals dito. Yan, yung pagbabago ng ating mga signals dito. At ngayon ay pagdating po sa ating spot trading dito kay Doggy Fat ay wala po tayo na trigger na kahit anumang nakaabang na pending order dito. Kaya, ayan, yung huling trade po natin dito kay Doggy Fat ay noong pang August 4. Ayan, pagkatapos po nito ay ang naging galaw ni Doggy Fat ay nag-consolidate na lamang po siya rito. Ayan, umangat po siya rito, bumagsak, umangat, bumagsak, at mukhang magpapatuloy po yan. Kaya pwede po tayo magdagdag rito ng isang take profit or ilipat po natin yung take profit natin dito sa ibaba. Kaya ayan na lamang po yung gagawin natin dito. Ayan, adjust po natin yung take profit natin dito sa 1.979. Ayan, magkakaroon tayo ng readjustment. Kaya ayan po yung aking panibagong mga update po sa aking mga live spot trading positions dito po kay Doggy Fat. Ayan. Ngayon ay kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.